Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong new love reading. At para ito sa lahat ng water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, so ito ay para sa lahat ng water signs na currently looking for love, nag-aantay na dumating ang person na magpapatibok ng inyong mga puso. So if you're currently in a relationship, happily married, happily committed with someone, you may leave this reading behind or panoorin nyo na lang yung mga past videos na nakapost sa channel na to. So okay, bubunta ko ng isang card from this oracle deck, and that would be the overall energy na inyong reading, tapos idedetalye natin siya using the two tarot decks. Okay, so I'll get the fourth card dahil April ngayon. Okay. Fourth card, Glory of the Garden. You are the root, the body, and the fruit. Okay, so ang sinasabi dito when it comes to new love, that you are deserving of the genuine love, okay, that you've been manifesting, okay, and being the glory of the garden, parang energy niya is you're the gift to this person, and you are worth loving. Dapat i-value ka niya, and I can tell naman that yun din naman yung ini-aim mo or inaasam-asam mo sa taong magmamahal sa'yo. Okay? And I guess that when it comes to new love, ito yung minmanifest mo, and if you keep on manifesting this, darating itong person na to. Pero tingnan natin ano yung detalye nung overall energy na to. Okay? So habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Cancer, Pisces, and Scorpio na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. Thank you so much po. Ang water signs ang may pinakamataas na engagement sa Mystico Moreno channel. So thank you so much. Sobrang appreciated po ang suporta na binibigay nyo sa akin. And please continue to support my channel by liking this video. It helps the channel grow. Comment na rin sa baba, lalo na kung mag-resonate yung reading. At sa mga bago, please support by subscribing. Pag nag-grow yung channel, and it's growing naman, and pag nag-grow palalo yung channel, mas marami pa akong magagawang love reading for all my subscribers and mga pakulo. Pwede pa akong makagawa ng mga pakulo para sa inyo. Okay, sige. Bubunot ako ng 8 cards from this deck. And then, clarify natin further yung ibang cards na needs ng clarification using the other deck. Okay, sige. Simulan na natin. So, same. I'll get the 4th card. Okay, 2 of Swords. Four of Wands. Ooh, 2 of Cups. Oh, 5 of Cups. Knight of Wands. Seven of Cups.
Ten of Wands, and the World. Okay. Bottom of the deck, the Empress. So that's the energy you don't see coming. Pero nasa connection mo with your person, or nasa new love coming sa person na darating sa buhay mo. So first, you might be dealing with a Leo, a Taurus, a Scorpio, or an Aquarius, but doesn't have to. Pwede rin so Taurus. So Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius, but doesn't have to. Pwede rin kasi na yun yung placements nila sa kanilang Moon, Venus, and Rising. So check nyo na lang. Alright. So this new person coming into your life, may mga decisions siyang kailangan gawin. With the Two of Swords, may mga difficult choices siyang kailangan gawin. Medyo gusto ko niya, pero in denial siya na nagugustuhan ka niya. Okay? And I think because ang dami mong magagandang traits na going back to this energy na parang minsan napapaisip yung person na to na deserve ba kita? Parang ganun. So may mga insecurities itong person na to, nakikita ko, lalo na it's a mix of good and not so good cards, pero interpret natin siya further. But for now, may mga decisions siya na kailangan gawin, and that the difficult choice na kailangan niyang pagdesisyonan is if ipupursue ka niya or not, or magdudwell siya masyadon sa mga insecurities niya. But here with the Four of Wands and the Two of Cups is itong person na to will eventually try to pursue a connection with you, kasi sobrang attracted tong tao na to. Relationship din naman yung gusto niyang mangyari between the two of you. May mga hesitations lang siya because rooted lang sa insecurity. And but there will be a milestone. May paparating na milestone between the two of you, and that milestone would be a new love, new connection between the two of you. However, medyo may mga past experiences itong person na to that yun yung siguro nagiging cause din. Yung insecurities niya is rooted nga from the past, yung mga heartaches, breakup, or yung mga regrets niya in the past relationship, na takot siyang ang worry niya is nag-overthink siya na baka mabitbit niya sa relationship ninyo. Okay? So, medyo self-aware naman siya. Nakikita ko dito na self-aware yung person. Kaya ako sinabi medyo, kasi di ba, pag self-aware ka, kaya mong din ayusin or i-work out yung mga issues na yon. Pero may fear din kasi. Kaya minsan kahit self-aware kapag nanguna yung fear mo na imbis na gawin mo yung best choice or gawin mo yung pinakatamang action, minsan nagka-cloud yung yung pag-iisip mo. So may ganun siyang tendency. Pero with the I can see nga na with the Knight of Wands, very eager naman talaga to pursue you. Okay? And there's even this energy of Seven of Cups na may mga indecisions lang talaga siya. Alam mo, medyo hirap siya na ano ba talagang gagawin niya. Nakikita ko pa dito na itong person na to consults sa kanyang mga friends or closest
colleagues, kung sa work setting siya, or even family members, ganyan, kung close siya sa family niya. So, kinoconsult niya tong mga bagay-bagay na to kasi medyo, ano nga siya, alam niya sa sarili niya, alam ng puso niya na gusto ka niya, pero yung utak niya parang, yun nga, hindi decide ng maayos, and that's taking a toll on him with or her with the Ten of Wands, na yun parang nagiging burden sa kanya yung pagde-decide na yun, and may mga struggles sa kanyang mind. Kasi yun, naglalaban yung heart at yung mind niya. But eventually, as you can see here, there's a hidden energy of the Empress. There's this affection, love talaga na this person really cares sa'yo. And ang goal naman din is the world energy, or yung energy of fulfillment, celebration, and the goal na ma-reach, which is to be in a relationship with you. So yun yung mga bagay na kailangan niya lang pag-isipan. But tingnan natin sa detalye. Ano ba tong mga decision? Bakit? At bakit may mga insecurity siya, illusion siya? So, tignan natin yung energy ng Two of Swords. And as a reminder, with everyone, lagi kong nare-remind sa mga videos ko na ang mga ginagawa ko dito sa YouTube ay collective reading. So, general reading siya, meaning it may or may not resonate with everyone. Take whatever resonates, leave the rest behind. Pero kapag hindi talaga nagre-resonate, huwag nyo nang pilitin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Baka yun ay mag-resonate sa inyo. Or panoorin nyo yung mga past videos na nagawa ko na, kasi ang mga tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Okay? So, sige, let's clarify the Two of Swords. Ano yung mga, din? Kung bakit may mga decision making siyang Nine of Swords. Okay. So, with the Nine of Swords, ano nga to? May mga nangyari in the past na naging traumatic dito sa person na to, lalo na when it comes to relationship. Nag-overthink nga din siya na medyo overthinker tong person na to, na dahil sa mga insecurities niya, ang tingin niya, baka hindi mo siya magustuhan, baka sayang yung effort niya, ganun, baka may iba ka ring options. Alam mo yung mga ganung overthinking na nangyayari. Kaya parang nade-delay, imbis na parang, sige, go na natin to, nade-delay siya. Okay, pero nakikita natin dito, gustong-gusto ka niya. Tingnan natin yung sa Five of Cups, yung energy ng Five of Cups. Okay. Seven of Swords. Okay. So, Seven of Swords dito in the past relationships dito, this person experienced manipulation and cheating. So, medyo nandun din yung fear. Kaya with the Five of Cups yun, ang dami niyang parang heartache, heartbreak, na natatakot siya na baka mangyari in the relationship. Or may mga din siya na experiences nga na ayaw niyang madalay. May insecurities nga niya. May mga insecurities siya din na nag-cause din talaga ng heartache. And with the Seven of Swords here, na before, parang tinry niyang i-hide yung mga insecurities na yun. Pero eventually lumabas din siya and nag-cause siya ng issues, challenges, and eventually an ending or failure of the relationship. So, yun din naman yung mga kinakatakutan niya pagdating sa iyo. Kasi parang like here with the energy of this oracle card, na parang nakikita niya kasi na parang
too good for him or her. May ganong siyang pag-iisip, and it's parang overthinking lang. Parang ikaw naman parang sa isip mo parang hindi naman ako perfect, hindi naman din ako parang high maintenance, hindi naman ako na hard to reach, yung mga ganon. Pero again, siguro you project that aura lang din that I can sense here that you're a very intelligent, smart, secure, in all aspects, emotionally, physically healthy, fit, ganyan. And emotionally stable, ganyan. So, may mga ganun lang siyang iniisip na di naman niya kailangang isipin. Pero, sige, tingnan natin what's the causing the burden and yung wishful thinking na to. And yung indecision na to. Knight of Wands. Okay. So, with the Knight of Wands naman is ayun, yung confidence level niya nga, parang kita mo dito, na parang dinouble confirm na niya. Knight of Wands, and very eager naman siya. Very eager siya, and that's actually the one causing then the burden. Kasi gusto ko niya, pero again, naglalaban nga yung puso at isip niya. Okay? Pero again, there's this world energy and the Empress card na hidden here. So I guess nasa sa kanya naman na talaga yun. And I think pag na-meet mo tong tao na to, I am not sure yet kung na-meet mo na tong person na to. Pero pag dumating siya sa life mo, you will be attracted to this person then. I don't see, wala namang masamang tinapay akong nakikita dito sa tao na to. And sige, tingnan natin pa with the world. Kasi magkakaroon ka ng world card eh. So, yeah, see, yung 5 of Cups lumabas lang ulit. So, again, nasa sa tayo, hindi mo siya problem. Meron lang siya talagang mga wounds pa, na unhealed wounds. Pero itong unhealed wounds na to, once mag-heal na siya, will eventually shift to the world card, which is na healed na siya, complete na siya, fulfilled na rin, and eventually mas makaka-move forward siya towards you. So, yeah. Sana nakatulong itong reading nito. Again, use this reading as just a guidance. Use it with discernment. Wag palagi magdedepende naman sa mga tarot readings, lalo na sa mga general and collective reading. Unless it's a private reading, then it's a different approach. Okay? So, maraming salamat. Nabulol pa. Maraming salamat. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang reading dito lang sa akin channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. Kita-kits. Ingat!